What's up guys, for today's video narito na naman tayo upang gumawa ng panibagong reaction video. Ayan, bali ito yung part 2 nung ginawa nating reaction video, yung una nating upload. Bali kasi nahanap natin yung pinaka mensahe nung Chinese government sa US. Bali nahanap natin siya sa Twitter. Ayan, so bibigyan lang natin to ng reaction video at meron tong karugtong. Ayan, bali 3 hours ago na meron bagong balita about sa West Philippine Sea. So pagsasamahin na natin sila para isang reaction video na lang ang ating gagawin. Ayan. So bago nga pala tayo mag-umpisa, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta at patuloy na tumatangkilik nitong ating content na bago. Ayan. Huwag nyo nga rin po palang kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. Ayan. So umpisahan na natin. And so bago natin umpisahan tong video na to, bago natin panoorin, yung words kasi dito mismo ay Chinese. Bali basahin na lang natin yung pinaka-subtitle niya. Ito na, play na natin. 我们注意到有关报道，中导是极具冷战色彩的战略性进攻武器，本就不应该出现。 It should never have been deployed in this region. Bakit natatakot ba kayo? Kasi mas accurate talaga yung gamit ng US kaysa sa gamit ng China. 'Di ba? Lalo na yung missile system. Ayan. Ito yung tinutumbok nun yung salita nila eh. Ayan, so panoorin pa natin. 现在本地区，美菲 The US and the Philippines should honor their words. Ayan. Ngayon, may ginagamit pa kayong honor their words. Kayo nga binabackstab, tinotolongges nyo nga yung yung usapan ng gobyerno namin sa gobyerno nyo. 'Di ba? Tapos magsasalita kayo ng honor. Kung kayo nga hindi nyo kayang i-honor yung words nyo. Ayan. So panoorin pa natin to, nakakapanginig ng laman. Ang lalakas mag-demand. 应言行一致，立即撤走并永不部署。 Ayan. Immediately pull out the system and never deploy it again. Wow! Kung makautos, ha? Akala mo hawak mo sa leeg ang mga nakapaligid na bansa sa iyo. Mas okay na nandito talaga ang US para hindi kayo makaporma. 近年来，美方在军控领域毁约退群，严重冲击国际军控。 Ayun nga yung isa rin yun sa malaking pagkakamali, yung nag-withdraw yung US. Ayan, yung nawala yung balikatan. Kasi mas lumakas yung China eh. So wala kasing sa kanila yung tumatapat. Ngayon bumalik ang US sa Pilipinas. Hindi kayo makaporma ngayon, di ba? 与裁军进程，还把盟友伙伴绑上战车。 Wow, pinagbintangan pa ang US. Kasi hindi nyo kayang paalisin ng US basta-basta, natatakot lang 制 kayo. 造紧张对立，破坏地区和平稳定。 Peace? Kayo pa talaga ang may ganang magsalita ng peace. Kayo nga ang una ng gugulo eh. Winawater cannon nyo nga yung namin, yung mga barko namin eh. Sinisira nyo yung radar system. Binubunggo nyo, di ba? Pinutulan nyo pa ng daliri yung sundalo ng Pilipinas. Peace? 中方对此坚决反对。我们敦促美菲尊重地区国家人民，求和平。 Wow We urge the US and the Philippines to respect the aspiration of peoples in the region for peace and development. Kayo ang walang respeto. 'Di ba? Kayo ang walang respeto sa fisherman namin. Sa mga sundalo, lalong-lalo na sa usapang pangkapayapaan. Hindi nyo ginagalang 'yon. Wala sa inyo nun. Walang honor ang words nyo, kayo yun. Ayan. So nakakainis lang yung mga gantong mensahe ng ng Chinese government. Lalong-lalo na sila ang nangunguna para magkaroon ng gulo sa West Philippine Sea. Pumapasok nga sila sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Tapos sasabihin mo peace and respect. Diyos ko. 谋发展的共同愿望，
多做有利于地区和平稳定的事。 Sa isinagawang area Ito yung balita kanina. Ayan, bago tayo magpatuloy. Ito yung balita kanina, bali 4 hours ago, 3 hours ago, about sa West Philippine Sea. Ayan, so panoorin natin. patrol ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Baho de Masinloc ngayong araw, namataan ang pag-aligid ng isang helicopter ng China. Para sa iba pang detalye, alamin natin sa ulat ni Patrick De Jesus live. Patrick? Audrey, nakasama nga tayo sa aerial surveillance kanina ng BIFAR sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. At sa unang pagkakataon ay mayroong bumuntot sa atin kanina na helicopter ng PLA Navy ng China. Kita nyo yan, yung likas na yaman ng Pilipinas. Exclusive economic zone ng Pilipinas. Napakaganda, 'di ba? Gitna ng Maritime Survey ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ngayong Lunes sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal, bumuntot ang isang helicopter ng People's Liberation Army o PLA Navy ng China. Mas dumidikit ang naturang helicopter ng Kita nyo, peace and respect, pero dumidikit sila sa eroplano ng BIFAR. Delikado yung ginagawa nila. China sa pagkakataong lumilipad sa ibabaw ng Laguna ng Panatag Shoal ang Cessna Caravan plane ng BIFAR. Simula kanina pa nakasunod itong helicopter ng China. Kita nyo, ang lapit kitang-kita sa camera Ang laki Kasi kung malayo yan, maliit lang ang image sa camera. Pero kung titignan nyo, ang laki Dito sa ating sinasakyang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kung makikita nyo naman, napakalapit nitong helicopter ng China dito sa eroplano ng BIFAR na nagsasagawa ng maritime patrol dito sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Hanggang 6 na metro lumapit ang 6 na metro, napakalapit nun. Dapat hindi sila lumalapit kasi delikado yun. Maaring mag-cause yan ng disgrasya. helicopter sa eroplano ng BIFAR. Sa pamagitan ng radio challenge, nagbabala ang mga piloto ng BIFAR sa helicopter ng PLA Navy na mapanganib ang kanilang paglapit. Chinese military helicopter, you are violating the flying air. Air safety. Delikado yung ginagawa ng Chinese. 'Di ba? Tapos sasabihin nila peace and respect. Safety prescribed by the FAA and ICAO. You are flying too close to our position at less than 50 feet. You are endangering the safety of our crew and passengers. Less than 50 feet. Grabe. We are Harassment tong ginagawa ng ng Chinese Navy. Navy kasi yan yung chopper na yan government aircraft performing command fly and conduct maritime survey over Baho de Masinloc or Scarborough Shoal. Ito pa problema. Hindi sila pwedeng magpalipad dyan. Hindi sila pwedeng pumasok dyan. Dahil easy ng Pilipinas yan. Exclusive economic zone ng Pilipinas. Ini-invade na nila yung teritoryo ng Pilipinas sa madaling salita. Bawal silang magpalipad sa loob ng walang permiso ng gobyerno ng Pilipinas. 'Di ba? Yun ba ang tinatawag na peace and respect? 'Di ba? In our exclusive economic zone, be wary of safety and distance your aircraft from our position. Naispatan din 25 nautical miles mula sa Baho de Masinloc ang warship ng PLA Navy kung saan posibleng nanggaling ang helicopter ng China. Hanggang sa ikalawang aerial inspection ng Marpat ng hapon, sumusunod pa rin sa eroplano ng BIFAR ang PLA Navy helicopter na monitor din sa Tad-tad ng barko ng China Maritime Survey sa Baho de Masinloc ang isang barko ng China Coast Guard at 6 na Chinese Maritime Militia vessel sa labas ng lagoon. Etong militia vessel na to, front lang yan Front lang na fisherman ang laman niya. Front lang yan. Isa yan sa mga strategy ng China para makapaggawa ng mga ng island. Ayan. Katulad nung ginawa nila sa Mischief Reef. Ayan, ganun ang gagawin nila dyan kapag pinabayaan ng Pilipinas. Kaya ang masasabi ko lang, dapat hindi yan pabayaan ng ating gobyerno. Laging patauhan, laging pabantayan dapat.
Sa loob, mayroon na dalawang magkatabi na barko ng maritime militia. Hindi ito ang unang beses na pangaharas ng China sa airspace. Noong nakaraang buwan ay nagpakawala pa ng flare ang mga fighter Delikado yun, yung flare. Delikado yan. Kasi ang pagkakaalam ko sa mga napapanood ko, I'm no expert sa mga military equipment, pero sa mga napapanood natin na mga gera-gera sa mga movie, yung flare na yan, ginagamit lang yan sa mga missile para hindi tumama sa fighter jet kung sakaling na target man sila kapag yung sinasabing dogfight. Kapag pinaputokan silang missile, ginagamit lang yan. jet ng PLA Air Force sa magkahiwalay na maritime patrol ng Philippine Air Force at BIFAR. Audrey, walang naging radio challenge mula sa panig ng mga asset ng China sa maritime patrol ng BIFAR kanina. Nakalipad nga ng 100 feet above sea level yung Cessna Caravan plane ng BIFAR sa mismong ibabaw ng bahura ng Scarborough Shoal o Bao de Masinloc. Yung mga patrolya nga kagaya nito, Audrey, ay bahagi ng pagtitiyak ng presensya ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Audrey. Okay, Patrick, ulitin ko lang para mas malinaw. Nung nag-radio challenge ang Pilipinas, walang sinagot yung helicopter ng China. Yes, Audrey, hindi sila sumagot doon sa naging radio challenge ng BIFAR kanina kahit Isa lang ibig sabihin nun, ayaw nilang makikoordinate. Kasi sa totoo lang, kapag ikaw ay mabuting hangarin, makikipag-coordinate ka. Sasagot ka. 'Di ba? Bilang responsableng sundalo sa karagatan o sa himpapawid man. 'Di ba? nga nagbabala yung mga piloto ng BIFAR na napakadelikado, Audrey, nung ginawang pagdikit ng helicopter ng PLA Navy ng China doon sa ating sinasakyang Cessna Caravan plane ng BIFAR. At matapos ngayong radio challenge, Audrey, ay patuloy sa pagbuntot patuloy yung ginagawang pagbuntot ng PLA Navy helicopter. At Audrey, nangyari yan nung umaga. At nung ikalawang sortie nung hapon, ganun pa rin, Audrey, lumilipad pa rin doon yung helicopter ng PLA Navy ng China at tuloy-tuloy sa pagbuntot sa sinasakyan nating Cessna Caravan plane ng BIFAR. Pero sa kabila nga niyan, Audrey, ay naging ligtas naman yung naging aerial surveillance na bahagi nga ng pagtitiyak ng ating presensya o presensya ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea, kabilang na dyan sa Para sa akin, dapat unahan na yan eh. Lagyan na ng base militar kaysa matulad dyan sa mischief rip eh. Na naunahan tayo, naglagay ng base militar ang China doon. 'Di ba? Kaya kailangan talaga natin yung tulong ng USA. Kasi hindi talaga natin kaya dahil ilang dekadang napabayaan ng gobyerno ang militar natin, 'di ba? Simula nung 1986. Napabayaan na 'yon kasi pinalitan ng ang saligang batas ng Pilipinas mas pinondohan yung pag-aaral, binawasan yung budget para sa military. Ganito ngayon ang nangyari. 'Di ba? Bali nung umupo si Pinoy, saka lang napagtuunan ng pansin itong pag-upgrade ng ating military. 'Di ba? Hanggang ngayon sa Pangulong BBM patuloy na ina-upgrade ang ating military force para maipagtanggol ang ating bansa. Ayan. So panoorin pa natin 'to. Ang pagkakalam ko ay hindi pa tapos na pala 'to. Bao de Masinloc. Audrey. Maraming salamat, Patrick De Jesus. Bali, ayun lang yung bagong balitang ating nakalap. So, nagpapasalamat akong muli sa lahat ng sumusuporta at patuloy na tumatangkilik nitong bagong content natin. Ang tanging hiling ko lang sa inyo ay huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe, like, and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. At magkita-kita po tayo muli sa susunod. Hanggang dito na lang. Bye-bye!